Hello! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hinihiling ko na nasa mabuti kayong kalagayan at uminom ng maraming tubig upang hindi kayo ma-dehydrate. Napakainit pa naman sa panahon ngayon. Kaya ngayong araw ay asynchronous class natin. At sa pamamagitan ng video na ito ay tatalakayin natin ang ating aralin sa araw na ito. Ngunit bago yan, atin munang balikan ang nauna nating talakayan noong unang pagkikita sa pamamagitan ng roadmap at sa acronym na NEMA. Handa na ba ang lahat? Ayan, mukhang handa na. Kaya tayo na magsimula. Para sa unang katanungan, ito ang masidhing pagmamahal sa bayan o sa bansa. Kaya ito. Mahusay, ito ay nasyonalismo. May dalawang uri ng nasyonalismo. Ano-ano ang mga ito? Mahusay muli, ito ay defensive and aggressive nationalism. Pangalawa, ito ang pag-uunahan ng mga makapangyarihang bansa na sakupin ang mga mahihinang bansa, katulad na lamang ng Africa at China, na lumikha ng alitan at samaan ng loob sa iba't ibang mga bansa. Kaya ito. Magaling! Ito ay imperialismo. Sumunod riyan, pangatlo. Ito ay tumutukoy sa paniniwala ng mga bansa sa pagkakaroon ng isang malakas na militar at sa agresibong paggamit nito. Ano kaya ito? Alamin natin. Tumpak. Ito ay militarismo. Okay. Panglima na tayo. Tumutukoy naman sa kalipulan ng mga bansa o partido na sumusuporta sa isang programa, paniniwala o adhikain. Kaya ito. Napakahusay. Ito ay alyansa. Para naman sa karagdagang katanungan, ano-ano ang bansang kasapi sa Triple Entente? Ano-ano kaya to? Handa pa kaya natin ng acronym? Yung acronym na FIR. Ano kaya? Magaling. Ito ay France, UK, at Russia. At panghuli, ano-ano naman ang mga bansang kasapi sa Triple Alliance? Tanda pa kaya natin yung acronym na GIA? Ano ang ibig sabihin ng GIA? Tumpak! Ito ay Germany, Italy, at Austria-Hungary. Magaling mga mag-aaral at naalala pa ninyo ang ating nakaraang talakayan. Kung kaya't ating ipagpapatuloy ang ating talakayan noong nakaraang pagkikita. Talakayan sa araw na ito ay mga pangyayari at mga naging bunga ng unang digmaang pandaigdig. Para sa ating tiyak na layunin, natutukoy ang pagsisimula, mga kaganapan, at mga naging bunga ng unang digmaang pandaigdig. Bilang pagsisimula, panoorin natin ang video na ito at ating sasagutin ang katanungan. Una, patungkol saan ang video na inyong napanood? Pangalawa, ano-ano ang mga bansang nabanggit? Pangatlo, saang mga lugar naganap ang unang digmaang pandaigdig? At yan ang ating mga katanungan mamaya pagkatapos natin mapanood ang video na ito. Kung kaya't atin nang panoorin.
At natapos na natin ang video. Ngayon naman, para sa unang katanungan, patungkol saan ang video na inyong napanood? Patungkol kaya saan to? Mahusay, ito ay patungkol sa pagsisimula at mga pangyayari noong unang digmaang pandaigdig. Pangalawa, ano-ano ang mga bansang nabanggit? Ano-ano ang mga bansang nabanggit? Mahusay, Germany, France, Russia, at marami pang iba. Para sa pangatlong katanungan naman, saang naganap ang unang digmaang pandaigdig? Ang mga kasagutan, digmaan sa kanluran, digmaan sa silangan, digmaan sa Balkan, at digmaan sa karagatan. Magaling! At ito ay palalawakin pa natin sa ating talakayan. Kit, handa na ba ang lahat? Ayan! At mukhang handa na. Tayo ay magsisimula sa krisis sa Bosnia, na kung saan pinatay si Archduke Franz Ferdinand. Si Archduke Franz Ferdinand ay prinsipe ng Austria-Hungary at susunod na tagapagmana sa trono, at ang asawa nitong si Sophie von Rotek. Pinatay sila ni Gavrilo Princip habang naglilipad sila sa Bosnia noong Hunyo 29, 1914. Si Gavrilo Princip ay isang Serbian, miyembro ng lihim na organisasyon na Black Hand na naglalayong wakasan ang rehimen sa Austria-Hungary sa Bosnia hanggang sa Herzegovina. Kung kaya't noong taong din yun, nagdeklara ng digmaan Austria-Hungary laban sa Serbia. Ang pangyayaring ito ay opisyal na pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig. Magtungo naman tayo sa digmaan sa kanluran. Dito nagganap ang pinakamainit na labanan noong unang digmaang pandaigdig. Nasangkot dito ang mga bansang Germany at France. Bilang paghahanda, nagpadala ang alyadong Russia ng Serbia ng hukbo sa Austria-Hungary at Germany. Itinuturing ng Germany ang hakbang na ito bilang isang deklarasyon ng digmaan, dahilan para magdeklara ito ng pakikipagdigma sa Russia. Hindi na rin hinintay ng Germany na kumilos ang kaalyado ng France na Russia. Nagdeklara rin ito ng digmaan sa France. Sa pagdeklara ng digmaan sa Russia at France, naganap ang pinaka-iniiwasan ni Bismarck na harap sa dalawang bansa ang Germany. Sa France sa kanluran at sa Russia sa silangan. Isinagawa ng Germany ang paglusob nito gamit ang Schlieffen Plan. Sa planong ito, unang sasalakayin ng Germany ang France. Sa pananalakay sa France, pinlano ng Germany na dumaan sa Belgium o Belhika. Ngunit sila'y inantala na magiting ng pagsasanggalang ng mga taga-Belhika. Ngayon naman, ang digmaan sa silangan. Ang mga sangkot na bansa ay ang Russia at Germany. Noong dumating ang hukbo ng Germany, natalo ang hukbo ng Russia sa digmaan. Sa Galicia naman ay nagtagumpay ang Russia, ngunit hindi nagtagal ang tagumpay nito. Sila ay pinahirapan ng Germany sa Poland. Dito tuluyang bumagsak ang sandatahan ng Russia. Ang sunod-sunod na pagkatalo nito ay naging dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Romanov noong Marso 1917 at ang pagsilang ng komunismo sa Russia. Upang makaiwas ang Russia sa digmaan, nakipagkasundo si Lenin sa ilan ng pamahalang Bolshevist sa Germany sa pamamagitan ng paglakda sa Treaty of Brest-Litovsk. Iniwan ng Russia ang alyado nito at sumapi sa Central Power. Ngayon naman, ang digmaan sa Balkan.
Dito na lumusob ang Austria-Hungary at tinalo ang Serbia pagkaraan ng ilang buwan. Upang makagandi ang Bulgaria, sumapi ito sa Central Power noong Oktubre 1915. Noong taong 1916 naman, karamihan sa estado na ng Balkan ay napaisalalom na ng Central Powers. Ang Italy naman ay tumiwalag sa Triple Alliance at nanatili na lamang neutral pansamantala hanggang taong 1915. Sa taong ito, sumapi siya sa kaanib na bansa. Hinangad nilang maangkin ang teritoryong Latin na hawak ng Austria at ang mga kolonya nito sa Africa. Ang Turkey naman ay kumampi sa Germany upang mapigilan ang Russia sa pag-angkin sa Dardanelles. At panghuli, ang digmaan sa karagatan. Sa puntong ito, nagkaroon ng digmaan sa karagatan. Ang sandatahang pandagat ng Germany at Great Britain ay nagkasubukan sa unang bahagi ng labanan. Ang lakas pandagat ng Britanya ay naitaboy ang barkong pandigma ng Germany mula sa pitong dagat o Seven Seas. Naging mainit ang labanan ng dalawang bansa at makapangyarihan ang mga buong alyado sa dagat. Ang digmaan ay nagbuo ng tinatayang 8,500,000 katao ang namatay sa labanan. 22 million naman ang tinatayang nasugatan at 18 million ang tinatayang namatay sa gutom, sakit at kahirapan. Nagkaroon din ng malaking epekto ito sa ekonomiya ng mga bansa at tinatayang 200 billion ang kabuoang gastos sa unang digmaang pandaigdig. May kita rin natin sa mapa ang malaking pagbabago sa Europe bago at pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Mayroong mga bansang lumawak, lumiit, nawala at nahati. Nakakalungkot ang mga numero na ating nababasa. May kita ang negatibong epekto ng World War I sa mundo. Aking ang naalala na sinabi sa amin ng aming professor na walang panalo sa digmaan. Parehas talo ang mga bansang naging parte nito. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. At narito naman ang ating activity. Bilang sa ating panuto, punan lamang ang mga hinihinging kasagutan sa table at sa pangungusap. Ipasa ito sa susunod na pagkikita. Mag-send ng larawan sa GC habang ginagawa ang gawain. Yun lamang. Keep safe everyone. Mag-iingat kayo at God bless.